Tahasang winawasak at itinatapon ng Turkey ng mga Russia na sistema ng S-400 na binili pa nila noong 2017 sa halagang 2.5 bilyong dolyar. At lahat ng ito ay para lang makuha ang kasunduan sa F-35 mula sa Amerika. Ibinunyad ng Amerikanong publikasyon na Semaphore na ang kasunduan ni Trump sa pagbebenta ng mga eroplanong pandigmang F-35 sa Turkiya ay literal na naantala na maigit isang buwan matapos niya itong ipahayag sa publiko. Isa lang ang dahilan. Ito ay ang mga sistemang panlaban sa impapawid ng Russia na S-400 na kinakailangang tanggalin ng Ankara ayon sa hinihingi ng batas ng Amerika tungkol sa mga parusa. At ito ang mahalaga. Ang pagtatangkang ibenta muli ang mga sistemang ito sa United Arab Emirates mukhang nabigo. Hindi rin kailangan ng Emirates ang mga Russia na sistemang ito at wala nang ibang gustong bumili ng bakal na ito. Ibig sabihin, isa na lang ang natitirang opsyon na kamakailan lang ay tila imposibleng mangyari. Simple lang. Sirain at itapon ang mga sistemang S-400 na binayaran ng Turkey ng 2.2 bilyong dolyar. Literal na pagputol-putulin bilang scrap. Sa episode na ito, pag-uusapan natin hindi lang ito, kundi pati na rin kung gaano kalaki ang pagbagsar ng export ng armas ng Russia mula nang magsimula ang malawakang digmaan laban sa Ukraine. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like kayo, at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito kapag natapos niyong panuuri ng video. Kaya, handa ang Turkey na sirain ang mga Russia na sistema ng S-400 kapalit ng kasunduan sa Amerika para sa mga eroplanong pandigmang Amerikano na F-35. Direktang hinihiling ng batas ng Amerika na tanggalin ng Turkey ang sistemang panlaban sa impapawid ng Russia tapalit ng access sa F-35 anim na eroplano na binayaran na ng Ankara at mula pa noong 2019 ay nakatanggalang sa Amerika matapos tanggalin ng Turkey sa programang ito. At ngayon, si Recep Tayyip Erdogan ay gustong malusutan ng kaunti ang sistema at nagsabi na, paano kung i-off na lang natin ang mga S-400 system na ito? Isa talaga ito sa mga mahalagang posibleng paraan para maresolba ang problema. Pero nanganganib siyang lalo pang magalit ang mga Amerikanong kongresista na naniniwalang ang batas ay nangangailangan ng ganap na pagtanggi sa sistema at hindi lang basta pag-deactivate nito. Ang pangalawang opsyon ay ibenta ang complex na panlaban sa impapawid ng Russia sa United Arab Emirates. Pero ayon sa mga source, nagsimula na talaga ang mga pag-uusap tungkol dito noong nakaraang buwan. Pero sa lahat ng palatandaan, hindi na ito umusad pa at tinanggihan din ito ng Emirates. At ipapaliwanag ko pa kung bakit. Ang senador na Republikano na si Rick Scott ay malinaw na inilahad ang posisyon ng Kongreso. Narito ang kanyang sinabi. Sa tingin ko, hindi sila dapat magkaroon ng F-35 kung hindi naman sila magiging tunay na kapartner. Kaya kung mayroon silang S-400, hindi sila maari magkaroon at hindi magkakaroon ng F-35. Ang tagapangulo ng komite ng Senado para sa ugnayang panlabas na si Jim Risch na matagal nang humaharang sa kasunduang ito sa Turkey, nagpahayag na siya. Narito pa ang isa niyang sinabi. Sa ngayon, hindi pa nila inalis ang S-400 kaya nananatili pa rin ang lahat sa dati. Kinumpirma ng isang source mula sa administrasyon ng Amerika na posible pa rin ang pagbebenta sa Emirates at binanggit na ayon sa kanya, wala silang problema sa pagbili ng kung ano-anong kalokohan mula sa mga Ruso. Ito mismo ang kanyang mga salita pero gusto kong sabihin na malamang hindi rin bibilhin ng mga Emirate ang mga sistemang ito. Napagdesisyonan na, tumanggi na sila. Ipaliwanag ko kung bakit mamaya. Ngayon, ipapaalala ko kung saan nga ba nagsimula ang buong kwentong ito. Kasi kung walang kasaysayan, hindi mo maiintindihan ang laki ng irony ng nangyayari. Noong 2017, halos 10 taon na ang nakalipas, nilagdaan ng Turkey at Russia ang kontrata para sa 4 na dibisyon ng S-400 na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong dolyar. At ang paghahatid ng mga sistemang ito ay natapos noong tag-init at taglagas ng 2019. Si Recep Tayyip Erdogan mismo ang nagpaliwanag ng dahilan ng kasunduang ito ng diretsahan. At sinabi niya na kung sana ibinenta ng Estados Unidos sa Turkey ang mga Patriot na sistema, hindi na sana niya kailangang bumili ng Russian S-400. Ibig sabihin, ang pangunahing dahilan ay hindi tungkol sa simpatya ng Ankara sa Russia, kundi di umano'y pagtanggi ng Washington na bigyan ng air defense system ang sarili nilang kaalyado sa NATO na hinihingi nila para protektahan ang kanilang hangganan sa Syria. Nang natigil ang negosasyon sa mga Amerikano, si Erdogan ay lumapit na lang sa alternatibong supplier. Ganoon niya ito inilarawan. Napakatindi ng naging reaksyon ng Washington. Noong 2019 nang naging malinaw na nakuha na talaga ng Turkey ni Erdogan ang mga sistemang ito at inilagay na sa kanilang teritoryo, inalis ang Turkey mula sa joint program ng paggawa ng F-35
at kinansela ang memorandum na nilagdaan noong Enero 2007. Noon, nanghako ang Ankara na bibili ng 100 F-35 na eroplano at nauong 2020 na dagdagan pa ng mga parusa laban sa industriya ng depensa ng Turkey. Sa tanong kung sulit ba ang kasunduan sa Russia sa kabila ng lahat ng alitan sa Amerika, noong 2019, sumagot si Erdogan ng walang pag-aalinlangan. CP, sa tingin ko, sulit yon. Pero noon, kumpiyansa si Erdogan sa sarili niya. Noon, inalok sa Turkey na bumili ng F-16 bilang kapalit pero tumanggi ang Ankara. At ngayon, makalipas ang 7 taon, lumalabas na ang mismong S-400 Triumph. Na siyang dahilan kung bakit isinakripisyo ni Erdogan ang pwesto sa programa ng F-35 ay kailangan na ngayong ibenta ng halos walang halaga o tuluyang sirain. Basta lang makabalik sa parehong programa na ipinagpalit ni Erdogan sa pakikipagtulungan sa mga Ruso. Pero ako, sa tingin ko pati kayo, ay naiintriga sa tanong, bakit nga ba walang makitang bumibili ng mga S-400 na ito? Sa unang tingin, kahit paano mo patingnan, ito pa rin ay isang uri ng sandata, mga anti-aircraft system. Dito, makakatulong sa atin ang estadistika. Ayon sa pinakabagong ulat ng Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, na inilathala ngayong Marso ng taon na ito. Bumagsak ang bahagi ng Rusya sa pandigdigang merkado ng pag-export ng armas mula 21% noong 2016 hanggang 2020 hanggang 6.8% noong 2021 hanggang 2025. Ang Rusya ang naging nag-iisang tagapagtustos ng armas sa top 10 sa buong mundo. Na ang pag-export ng armas sa panahong ito ay hindi tumaas, kundi bumaba pa ng 64%. Ang kabuuang pag-export ng armas mula sa mga bansa ng European Union lamang noong 2021 hanggang 2025 ay 4 na beses na mas mataas kaysa sa Rusya. Kasabay nito, ang bahagi ng Rusya sa pandigdigang pag-aangkat ng armas ay umabot lamang sa 0.4%. Ibig sabihin, tila ba ang Rusya ay bumibili na rin ng kung ano-ano sa iba pero mas kaunti kaysa sa binebenta nila. Pero gayunpaman, nakikita natin ang sitwasyon kung saan ang pag-export ng armas ng Rusya ay bumagsak ng husto. Gusto ko ring banggitin na ang Rusya ay bumibili rin halimbawa ng mga drone mula sa Iran at artileriya mula sa Hilagang Korea. Mas malinaw pang ipinapakita ng mas naunang datos mula sa parehong institusyon ang dinamika. Ayon sa mga kalkulasyon mula 2021 hanggang 2024, bumagsak ng 72% ang pag-export ng armas ng Rusya. Pansin, mula $14.5 bilyong noong 2021, bumaba ito sa mas mababa sa 1 bilyon pagsapit ng katapusan ng 2021. Isipin mo, higit 14 na beses ang ibinagsak na mga numero. Ang pangunahing dahilan, ayon sa pahayag ng institusyon ng SIPRI, ay pangunahing nauugnay sa desisyon ng Rusya na bigyang prioridad ang paggawa ng mga armas para sa sarili nilang hukbo imbes na para sa pag-export. Ang epekto ng mga parusang ipinataw ng maraming bansa at lumalaking presyon mula sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa mga bansang patuloy pa ring bumibili ng armas mula sa Rusya. Nagsimula na silang magpataw ng presyon upang iwasan ng mga iyon ang pagbili ng armas mula sa Rusya. At kahit sa mga pinakamalalaking tradisyonal na mamimili tulad ng India, bumababa na ang pagbili ng armas mula sa Rusya, sa totoo lang, bago pa man ang malawakang pananakop ng mga mababangis na Ruso sa Ukraine. Nang bumaba ng 37% mula 2013 hanggang 2022. Sa huli, meron tayong nakakatuwang sitwasyon. 7 taon nang nakalipas, bumili ang Turkey mula sa Rusya ng S-400 Triumph na air defense system. Na ngayon, wala nang gustong bumili. Wala ring gustong kumuha mula sa Turkey kahit pamura. At ngayon, ang mismong sistemang ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi makakuha ang Turkey ng pinakabagong mga fighter jet mula sa kanluran. Na personal na napagkasunduan ni Erdogan at Trump sa nakaraang NATO summit. Hindi rin mabenta ang S-400 Triumph sa Emirates. At dito na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi. Bakit nga ba ayaw din ng Emirates bumili ng S-400? Dahil alam nila na kapag nagkaroon sila ng S-400, otomatikong mawawala ang tsansa nilang makabili ng sarili nilang F-35. Alam nila na mas mabuting huwag na makisali sa ganyang gulo. Kung hindi, tatalikuran ka ng buong sibilisadong mundo. Pwede namang subukan ang ganitong dalawang panig na politika. Pero ayaw bilhin ng Emirates ang S-400. At ang tanging formal na dapat mag-apruba, sa totoo lang, ng anumang muling pagbebenta ng mga sistemang ito sa ikatlong partido ay ang mismong Moscow.
may sapat silang dahilan para harangin ang transaksyong ito. Ibig sabihin, ang pagtatapon ng mga sa 400 na binayaran ng Ankara ng napakalaking halaga at tinumbasan pa ng 7 taong dagok sa reputasyon dahil sa alitan sa Washington, maaring ito na lang ang tanging totoong paraan palabas sa deadlock na ito. Dahil lang sa sandata na minsang ipinagbili ng Russia nang may pagmamalakay bilang simbolo ng sarili nilang lakas militar, ngayon ay wala nang may gusto. Kasama na ang mga gustong magtanggal nito. Ang tinutukoy ko ay si Erdogan. Sa madaling salita, ang kwento tungkol sa S-400 ay malamang na matatapos lang na ito'y tadarin at gawing scrap metal. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.